May El Nino na tapos tagulan pa rin? Paano yun? Kapag may El Nino, ang epekto sa Pilipinas ay nababawasan ng dami ng manloloko, ng ulan at bagyo. Pero kapag nagsasabay ang pagsisimula ng El Nino at ng habagat season, mas nagiging maulan ang tag-ulan. Ganito kasi yan, kapag may El Nino, humihina ang ihip ng easterlies at lumalakas naman ang amat, ang hangin mula sa kanluran, kabilang na ang habagat na galing sa timog kanluran. At kapag meron din pong El Nino, ay yung mainit na bahagi ng dagat Pasipiko na tutulak palayo sa Pilipinas kaya malayo rin na nabubuo ang bagyo sa atin, kaya kumukonti sila. Pero dahil nga sa paglakas ng habagat, ay kapag dumugtong na ang Intertropical Convergence Zone dito, ay nagiging aktibo ang monsoon trough na naging breeding ground ng mga bagyo. Kaya kahit sa panahon ng tag-ulan ay magiging normal pa rin ang dami ng bagyo. At ngayong taon, sabi ng Pag-asa, hanggang 30 na tropical cyclones ang pwedeng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility for the months of June, July, August at September. Hindi lahat sa mga bagyong ito ay nagla-landfall. Pero pag sila ay pumosisyon sa pagitan ng Northern Luzon at ng Ryukyu Islands ng Southern Japan, humihila ito at napapalakas ng habagat. Kaya naman ngayong tag-ulan 2026, magiging mas maulan lalo sa kanlurang bahagi ng Pilipinas dahil sa El Nino. Kaya wag nang balito, magtanong na sa eksperto. Ako po si Ariel Panlaba. Maraming salamat at ingat kapamilya.